Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ganon na din sa ating mga kapatid na nanonood online. Naway ang pag-ibig at gabay ng Panginoon ay sumaatin sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. Parang kinakabahan ako nilalamig at ako sa kaba. Sino sa atin ang nakaranas na sumakay ng bangka na mataas ang tubig, maalon at malakas ang hangin? Sa amin, simula nung bata ako hanggang siguro mga second year college ako, ay kailangan naming sumakay sa bangka papunta sa kabilang bayan o papunta sa paaralan. Kung mataas na ang tubig, takot na takot ako sumakay sa bangka. Gusto ko noon na sumakay sa bangka na kung saan sinasakay ang mga sasakyan na malalaki. Kung ang tubig ay mataas at malakas ang agos, sigurado na malayo ang nararating ng maliit na bangka. Kaya takot na takot ako. Ayaw kasi nila na sumakay kami sa malaki. For car only daw. Manalangin tayo. Dakila at pagmahal naming Diyos, sa umagang ito, narito ang iyong anak na pinili mo para magbahagi ng iyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na ang banal mong Espiritu ang siyang gumabay at mangusap sa aming pakikinig ng mga salita. Naway, Panginoon, ang mga bibig kasing kong salita ay naayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, itago mo ako sa iyong krus, para ikaw, Panginoon, ang makita nila sa akin, sa pagbabahagi ko ng iyong mga salita. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung babalikan natin ang teksto nung nakaraang linggo, ito ay tungkol sa 5,000 na tao na pinakain ni Jesus. At ngayon, ang ating pagbulay-bulayan ay tungkol kay Jesus na lumakad sa ibabaw ng tubig. Pinasakay ni Jesus sa bangka sina Pedro at ang ibang mga alagad papunta sa kabilang ibayo, habang siya naman ay papunta sa bundok para manalangin. Ngunit habang nasa laot ang bangka nila, ay tinamaan ng malakas na alon at hangin. At habang sila ay nasa ganitong pangyayari, bigla nila naalala si Jesus para iligtas sila, pero hindi nila kasama si Jesus. Nang madaling araw, nakita nila si Jesus na naglalakad sa tubig papunta sa kanila, at ang kanilang pangangailangan sa kanya ay tinugunan ni Jesus. Bakit? Dahil tinawag nila si Jesus at sila ay nagdasal kay Jesus para tulungan sila sa pinakadelikadong sitwasyon na iyon. Kaya hindi sila binigo ni Jesus. Pero nung dumating si Jesus ay natakot sila. Ano ang kanilang sinigaw? Multo, multo. Sapagkat natakot sila dahil lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Takot din pala ang mga alagad sa multo, mga kapatid, kagaya ko. Sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Si Pedro naman ay hindi na nakapaghintay na makarating si Jesus sa kanilang bangka. Kaya malakas niyang sinabi kay Jesus, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparanin ninyo ako. At sinabi ni Jesus kay Pedro, halika. Kaya naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Kaya ang ating mensahe ng buhay ngayong umaga ay sa ating paglalakbay sa buhay, manatili tayong nakasentro kay Jesus. Yun na nga mga kapatid, naglakad si Pedro sa ibabaw ng tubig. Para sa akin mga kapatid, humanga ako sa katapangan ni Pedro. Dahil sinubukan niyang lumakad sa ibabaw ng tubig na malakas ang hangin at maalon. Hindi naisip ni Pedro ang maaaring mangyari sa kanya. Ang iniisip niya lamang ay
makarating sa karoroonan ni Jesus. Minsan kasi mga kapatid, kaya hindi natin marating-rating ang ating mga nais sa ating mga buhay, ay masyado nating iniisip ang ating limitasyon. Masyado nating iniisip ang ating kakayahan na hindi natin ito kakayanin. Si Pedro, nagawa niyang lumakad sa ibabaw ng tubig dahil nakafocus lang siya kay Jesus. Bumaba siya sa bangka at lumusong sa tubig na may malaking pananampalataya. Ngunit, nung nawala yung focus niya kay Jesus, inalis niya yung paningin niya kay Jesus, ang kanyang takot at pag-alinlangan ni Pedro ay naging parang isang bangungot dahil hinayaan niyang manaig ang kanyang takot kaysa manampalataya at magtiwala. Kaya naman unti-unti siyang lumubog sa tubig dahil iniba niya yung direction ng kanyang mga mata. Ibinaling niya ang kanyang mga mata sa malakas na hangin imbes na ituon ito kay Jesus. Ang pananampalataya ay may kaakibat na gawa habang sumusunod sa hakbang tungo kay Jesus. Si Pedro ay gumawa ng isang hakbang upang bumaba sa bangka at pumunta sa tubig. Maayos lang ang ginawa ni Pedro nang siya'y nakatuon at sumunod na hakbang. Ngunit, nagkaproblema na nang nawala ang kanyang focus sa kanyang sumusunod na hakbang. Ano ang susunod na hakbang na hilingin natin kay Jesus na gawin natin? Ang ating buhay ay tila puno rin ng malaking alon at tubig na malalim na simusimbolo sa mga problema, suliranin at alalahanin sa buhay. Tulad ni Pedro. Sa panahon na tayo'y nawawala ng pag-asa sa pamamagitan ng duda, takot, at pagkabahala, dito rin tayo lulubog. Ngunit ang Diyos ay handa tayong sagipin sa anumang oras kung tayo'y tatawag sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sa sandaling lumubog si Pedro sa tubig, ay tinawag niya ang pangalan ni Jesus. Panginoon, Panginoon, sagipin ninyo ako. Sa buhay natin mga kapatid, kung ramdam natin na nalulunod na tayo sa ating mga pinagdadaanan at hindi natin alam ang mga solusyon sa mga suliranin ng ating buhay, dumating si Jesus at nagsasabing kasama natin siya. Kung tayo ay tatawag sa pangalan niya. Mayroon isang magandang aral na ating matututunan dito at ito ang pag-focus ng paningin natin sa Diyos. Likas sa ating mga tao ang nakatingin kung saan-saan. Maging ang puso natin, isip at kaluluwa ay nasa kung ano-anong mga bagay. Madalas, mas nakatuon pa tayo sa problema at hindi sa pwedeng gawin ng Diyos sa atin. Dahil dito, kaya tayo natutumba. Tandaan natin, para sa Panginoon, walang imposible. Tandaan natin, para sa Panginoon, ay magagawa niya lahat. Kahit pa maglakad ka sa ibabaw ng tubig tulad ni Pedro, maaring mangyari iyon kung kanyang gugustuhin. Tayo ang may problema dahil mahina ang ating pananampalataya. Itinutulad natin ang Diyos sa ating sariling kakayahan. Mas dinidiyos pa natin ang mga problema at pinapalaki ito kaysa palakihin ang Diyos sa ating
mga puso. At nung sinagip ng ating Panginoon si Pedro, ay ano ang sinabi ni Jesus? Bakit ka nag-alinlangan? Ang liit ng iyong pananampalataya. Iti Ilocano ko nagpasitkit din ti pamati. Iniligtas tayo ni Jesus mula sa maraming bagay. Iniligtas tayo ni Jesus mula sa pagkalunod sa kasalanan at sa kawalan ng tiwala sa Kanya na kaya niya tayong iligtas sa anumang sakuna. Na kung minsan hindi natin nakikita ang mga himala na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya't habang tayo ay nahihirapan minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, ay humakbang lang tayo sa pananampalataya. Subukan man tayo ng panahon, ituon lang natin ang ating puso para tayo ay magtagumpay. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Hindi lamang iniligtas ni Jesus si Pedro mula sa impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito, ay iniligtas ni Jesus si Pedro mula sa pagkalunod. Mapapanatag tayo dahil ang ating ipagdarasal tayo ni Jesus sa panahon ng bagyo. Maaari tayong magkaroon ng lakas ng loob. Alam na ang kanyang pagdating para sa atin ay magdadala sa atin ng malaking kapayapaan. God does not call us to be success, but to be faithful. Makailang beses na po ba tayong nabigong abutin ang ating mga pangarap sa buhay dahil sa ating mahihinang pananampalataya? At ilang beses na rin po ba tayong nawalan ng pag-asa dahil hindi natin iniisip ang ating matinding pangangailangan kay Jesus? Marahil ay maraming beses na. Naramdaman mo na ba ang iyong palagiang pangangailangan kay Jesus? Kung saan man ang iyong araw ay hindi kumpleto, kung hindi ka mananalangin sa Kanya. Marami sa atin ang may ganitong pagkauhaw kay Jesus. Hindi lamang sa dahilan na kailangan natin siya para tulungan tayo sa pang-araw-araw na hamon ng ating mga buhay. Nauuhaw tayo kay Jesus sa dahilan na gusto natin na makipag-ugnayan sa Kanya at ang ating araw ay hindi buo kung hindi tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. Sino dito ang kagaya kong hindi kumpleto ang araw or hindi parang may kulang sa Kanya kung hindi siya magsisimba every Sunday? Di po ba na kung hindi tayo pupunta sa church ay parang bigat, parang may kulang? Kagaya nung last week, nag-COVID na naman yung dalawa kong amo. Nag-COVID sila para first time nila. Hindi ako nakapag-church. Parang may kulang sa akin. Hindi naman ako nag-positive. Gusto kong lumabas. Kaya ayun, pumunta ako ng hapon para mag-practice. May isa akong kaibigan na sabi niya sa akin, pupunta naman siya dati noon dito. Wala pa ako noon. Pero hindi na siya pumupunta. Pero nung mga ilang linggo, nakikita ko na siya. Tapos, sabi niya sa akin, Ading, every Sunday na ako pupunta. Kasi nakakagaan ng pakiramdam kung every Sunday pupunta sa church. Totoo nga mga kapatid. Every Sunday na siya nakikisamba sa Ilocano worship. Kaya praise God. Napakabuti ng Panginoon. Paano
tayo magtitiwala sa Panginoon kung bawat bumabagabag sa ating puso ay kawalan ng tiwala at pag-asa? Mga kapatid, itaas natin sa Kanya ang mga bagay na bumabagabag sa atin sa anumang oras na riyan siya upang tulungan tayo. Gawin natin itong pag-asa. Tandaan natin walang malaking bagyo na hindi kayang puksain ng ating Diyos. Dapat palagi natin isaisip na ang bagyo sa ating buhay ay mayroon naman tayong malaking Diyos na umaagapay at handang tumulong sa atin upang malampasan at mapuksa ang mga bumabagabag sa ating mga puso. Kapag nararamdaman nating wala na ang ating lakas ng loob, huminto at alalahanin ang kapangyarihan at otoridad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat at magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Dahil kung ipapahayag ang iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sumasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Huwag hayaang masakal ng pagdududa ang ating pananampalataya. Huwag hayaan na ang kadiliman ng ating sitwasyon ay magdulot ng takot sa ating mga puso. Kapatid, gaano na ba kalalim ang iyong pananampalataya kay Jesus? Hindi na ba ito madaling masira ng anumang bagyo sa iyong buhay? O basta na lang tatangayin ng malakas na hangin at alon? Tumawag lang tayo sa Kanya. Sabi sa pangalawang nabasa kanina sa Kabanata 13, sabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Minsan, kailangan natin humakbang sa sarili nating bangka para makasama si Jesus tulad ng ginawa ni Pedro. Minsan, kailangan nating lumayo sa ating mga takot, kung saan, mga kaibigan, ay kagaya ng makasama ni Pedro na takot at sa takot nila ay wala na silang ibang nagawa. Samantala kay Pedro, he tried to seek and clarify kung si Jesus nga talaga ang nakita nila. Mga kapatid, in response sa ating gospel reading ngayon, payagan natin na pumasok si Jesus sa ating mga buhay at hayaan nating samahan niya tayong sumakay sa bangka ng buhay at kasama natin siyang lumakbay. Kapag hinayaan natin siya, maaari tayong pumunta ng higit pa ng mas mabilis kaysa sa makakaya nating kasama siya. Dahil si Jesus na ang gumagabay at tumutulong sa ating paglalakbay. Kaya magtiwala at maniwala tayo kay Jesus ngayon at magpakailanman, habang tayo ay naglalakbay sa mundo. Tandaan natin na ang buhay ay isang paglalakbay. May mga ups and downs. Hindi ibig sabihin na kung tayo'y may malalim na pananampalataya kay Jesus ay excuse na tayo sa pagsubok sa buhay. Pero lagi nating tandaan na kung dumating man ang bagyo sa buhay natin, itutok lang natin ang ating mga mata kay Jesus. Ituon natin sa Kanya ang direction ng ating paningin. Huwag sa mga distraction at takot. Kapag tumutok tayo sa Kanya, malalaman natin kung ano ang tunay na mahalaga, mabuti, at huwag kalimutang tumawag sa Kanya. Dahil hahawakan niya ang ating mga kamay para pigilan tayo sa ating paglubog. Patuloy
lang tayong magtiwala sa Kanya dahil ang ating pinanghahawakan na takot at pangamba ay mawawala kapag ang ating pananampalataya sa Kanya ay patuloy na nakatuon at nakatingin kay Jesus. Lagi nating tandaan na mahal tayo ng Diyos, kahit na tayo ay makasalanan at nagkukulang sa Kanya. Let's keep focus to make our faith grow bigger than any storm of life, because God is with us always. Amen.